Sa kalawakan, habang sakay sa isang spaceship ay nag-insayo si Spike nang bigla itong tawagin ni Jet para kumain. Habang kumakain ay ipinakita ni Jet ang litrato ng susunod nilang target pero mas inuna pang magreklamo ni Spike tungkol sa puro gulay at walang karne na niluto ni Jet. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Jet ang pagpapaliwanag ng tungkol kay Asimov so lansa na siyang pumatay sa sarili nitong mga tauhan at pagkatapos ay tumakas. Ayon sa sabi-sabi ay nagtatago umano iyon sa Tijuana kasama ang chicks nito. 2.5 milyon ang nakapatong sa ulo ni Asimov, ang sagot para magkaroon na ng karne ang luto ni Jet. Maya-maya pa ay nakalampas na ang spaceship nila sa tinatawag na gate at doon na lumipat si Spike ng sasakyan. Sa isang magulong lungsod na puno ng manginginam at magsusugal, pumasok ang isang lalaki at isang babae sa isang bar upang uminom ng alak at doon na rin naganap ang sikretong transaksyon. Tingid sa kaalaman nila na may umaaligid sa kanilang mga armadong lalaki. Nang subukan ng lalaki sa sarili ang Bloody Eye na tinatawag ay doon na rin nag-umpisang sumugod ang mga armadong lalaki na nagpaula ng bala. Nagmistulang halimaw ang lalaking gumamit ng Bloody Eye at wala man lang nakapatay dito sa nangyaring enkwentro. Samantala, pumunta si Spike sa isang manghuhula at sinabi nito sa kanya na isang pulang mata na coyote ang lilito sa dulong hilaga ng bayan. May makikilala rin umano siyang babae at tatangkain siyang patayin ng babaeng iyon. Hindi inintindi ni Spike ang sinabi ng matanda at sabay nagpaalam na ito para umalis. Samantala, pumunta naman si Jet sa bar na pinangyarihan ng insidente kanina nang biglang may dumating na dalawang lalaki at hinahanap si Asimov kaya nagtago ito. Nang marinig na may nalalaman ang mga iyon ay agad lumabas si Jet at nagtanong sa dalawa ng mga impormasyon. Habang nagmamaneho si Spike ay bumaba muna ito para magbanyo at wala siyang alam na si Asimov ang lalaking naroon na siyang tinutukoy na coyote ng manghuhula. Nang makalabas naman siya ay doon niya nakasalamuha ang babaeng kasama ni Asimov. Nagkaroon sila ng pag-uusap nang bigla siyang sakali ni Asimov kaya agad yung pinigilan ng babae at saka umalis. Nawalan ng malay si Spike hanggang sa dumating na doon si Jet. Sinabi nito na malabong mahuli nila si Asimov base sa mga nalaman nito sa mga lalaking nakausap nito kanina. Tumayo si Spike at sinabi ang nalaman mula sa babae na papunta ang mga iyon sa Mars pero bago iyon ay ibibenta muna umano ng mga iyon ang tulad ng hawak ni Spike na palihim nitong nakuha mula sa jacket ni Asimov kanina. Nakarating na sina Asimov sa Liger kung saan ito ibibenta ang Blood Eye. Agad nitong tinabihan ang lalaking ketransaksyon pero nang ipapakita niya na ang kapsulang may lamang Blood Eye ay doon na ipinakita ni Spike na nasa kanya iyon. Sinabi ni Asimov na ibalik iyon ni Spike ngunit sa halip ay binaril nito ang lalagyan nito. Dahil doon ay naglaban ang dalawa nang biglang may dumating na namang mga armadong lalaki na nagpaulan sa kanila ng bala. Nasapulan ng babae sa tiyan kaya naglabasan ang mga nakatago dong kapsula na naglalaman ng Blood Eye bagay na ikinagalit ni Asimov sapagkat napakahalaga ng mga iyon. Naipit din si Spike sa grupong humahabol kina Asimov kaya tinulungan siya ni Jet habang sinusubukan namang tumakas ng dalawa. Nang makasakay sa kanyang sasakyan ay agad na sinundan ni Spike sina Asimov na kasalukuyan pang gumagamit na naman ng Blood Eye. Napansin ng babae na wala na silang matatakbuhan pa kaya naman ito na mismo ang tumapos kay Asimov at mag-isa nitong hinarap ang mga umatake sa kanila. Dahil bigo sa paghuli kay Asimov ay bumalik na lang si Spike sa kanilang spaceship. Para sa susunod na target ni Spike, napanood niya sa telebisyon ang tungkol kay Abdul Hakim. Isa iyong pasakal na magnanakaw ng alagang hayop at may pabuya itong 8 milyon. Tinanggap niya ang alok ng isang doktor na hanapin si Abdul kaya agad niyang inalam ang kinaroroonan yon. Sa isang gilid ng palengke naroon si Abdul na may kausap sa telepono dala ang malaking malita. Ko'y nahinala para sa doktor kung ano ang laman yon at inisip pa na baka maliit na babae umano ang nasa loob ng malita. Pumunta muna si Abdul sa isang bar para uminom pero ginulo siya doon ng isang matanda hanggang sa maitakbo ng isang lalaki ang dala niyang malita. Hindi niya na iyon naabutan dahil sumakay yun sa dumaan na isang malaking truck. Ngunit nang silipin ng lalaki ang malita ay nagulat ito dahil galit na hayop ang nasa loob niyon. Samantala, kumilos na si Spike para pumunta sa lugar na kinaroroonan ni Abdul. Sa isang pet shop ay sinusubukang ibenta ng lalaki ang laman ng malita at doon ito nakita ni Spike. Tinutukan niya ito ng baril dahil napagkamalan niyang iyon si Abdul. Pagkatapos ay ipinag-utos ni Spike sa tindera na buksan ang malita pero nagulat siya dahil isang aso lang pala ang laman yon. Dahil doon ay umalis na si Spike at habang naglalakad ay wala siyang ideya na nakasalubong niya na ang Abdul na hinahanap niya. Habang nagtatawadan ang lalaki at ang tindera sa presyo ng Welsh Corgi na aso ay biglang tinutukan ni Abdul ng baril ang lalaki.
Nang kukuhanin na sana ni Abdul ang corgi ay bigla siya nitong inatake dahilan para mag-ulat ang iba pang mga hayop na naroon kaya nakalabas ng kulungan ang mga iyon. Habang hinahabol ni Abdul ang corgi ay may dalawang lalaki na sakay sa truck ang humahabol din dito at nakihabol na rin si Spike. Naghabulan lang ang mga ito hanggang sa hindi na nakalampas ang dalawang lalaki sa grupo ng mga nagsusugal na lalaki kaya si Spike ang naka-corner kay Abdul. Dahil sa laki ng pabuya ay desperado si Spike na mahuli si Abdul kaya nang sundan nito ang tumalong corgi ay tumalon din si Spike, ngunit nahulog sila ng aso sa ilog habang nasa bangka naman si Abdul. Dismayado si Jet kay Spike dahil sa halip na si Abdul ay isang corgi ang dala nito. Umahan si Abdul mula sa ilog at nang malaman ang oras mula sa dalawang bata na naroon ay napasabi itong 2 oras na lang ang natitira mula sa usapan nila kanina nang katawagan niya sa telepono. Samantala, patuloy pa rin sa paghahanap kay Abdul ang dalawang lalaki na maingat na kumikilos upang walang makaalam ng tungkol sa kanilang eksperimento. Maya-maya pa ay may katawagan muli si Abdul sa telepono at sinabi sa kausap na ihihinto muna nila ang kanilang pagkikita, ngunit hindi maganda ang pinagtapusan ng usapan nila. Nagpatuloy sa paglalakad si Abdul nang bigla siyang parahin ng isang matanda na nagsabing kayang masagot ng ibon nito ang katanungan niya. Naging interesado si Abdul kaya lumapit siya habang patuloy siyang pinaghahanap ng mga lalaki at pati na rin ni Spike. Ngunit biglang nakatakbo palayo ang corgi dahil sa narinig nitong tahol ng iba pang mga aso. Iisa ang pinupuntahang direksyon ng mga iyon hanggang sa dumaan ang mga ito sa likod ni Abdul kaya agad itong tumakbo para hanapin ang corgi kahit hindi pa nakakapagbayad sa manghuhula. Hinahabol ng mga aso ang sasakyan ng dalawang lalaki kanina bagay na hindi maintindihan ni Spike. Maging ang sasakyan ng ikinakasal ay kinuha ni Abdul para lang mahabol ang corgi na target din ng mga lalaking sakay sa sasakyan. Nagtagumpay si Abdul sa paghuli sa corgi kaya siya na muli ang hinabol ng mga lalaki, habang si Abdul naman mismo ang hinahabol ni Spike. Maya-maya pa ay biglang tumalon ang corgi palabas ng sasakyan dahilan para mahulog ito sa gilid ng daan kaya walang ibang magagawa si Spike kundi ang iligtas iyon. Hindi nagtagal ay bigla ring nahulog ang sasakyan ni Abdul kaya nadala ang nakadugtong na sasakyan ng mga lalaki. Dahil doon ay nahuli sila ng mga pulis at naging laman ng balita dahil sa salang pagnanakaw sa tinatawag na data dog na ginawa sa ilegal na pamamaraan. Samantala, umuwi na lang si Spike at wala pa ring kaalam-alam ang mga ito tungkol sa kung anong meron sa corgi na iyon. Sa isang bayan sa planetang Mars, isang babae ang pumasok sa isang shop. Inalok pa ito ng tabako ng may-ari ng shop nang bigla nitong maramdaman na may sumusunod sa kanya. Dahil doon ay inunahan niya na ang mga iyon sa pagpapaputok ng baril, ngunit nang palabas na siya ay bigla siyang na-corner ng mga nakasasakyang lalaki at saka pinaulanan ng bala. Sa huli ay wala rin itong nagawa at natangay rin ng mga lalaki papunta sa isang spaceship. Doon niya nakilala ang boss na kinilala siya bilang ang maalamat na si Poker Alice. Alam ng boss na may malaking utang ang babae kaya sinabi nitong tanggapin ng babae ang nais niyang ialok na trabaho. Samantala, habang sakay sa elevator sina Spike at Jet ay ikinikwento ni Jet ang tungkol sa panaginip niya na kinasangkutan pa umano ni Charlie Parker. Nang makarating sa loob ng kasino ay naghiwalay ang dalawa. Tumayo si Spike sa likod ng 3 matanda na nagsusugal at nagmistula siyang swerte sa mga iyon dahil nanalo ang mga ito. Maya-maya pa ay lumipat naman si Spike sa lamesa kung saan si Alice ang nagbabalasa ng baraha. Napatingin ito sa monitor at inisip na si Spike ang lalaking iyon, ang tinutukoy ng boss na uupo sa blackjack at matatalo sa tulong ni Alice. Pagkatapos ay ibibigay niyo ng huling chip sa magandang dealer bilang regalo, na ibibigay naman ni Alice sa boss. Bilang kapalit ay babayaran ng boss ang mga utang ni Alice. Sa huling laro ay natalo nga si Spike pero kabaliktaran ang nangyari dahil hindi nito ibinigay kay Alice ang huling chip. Habang naglalakad si Spike ay nakabanggaan nito ang lalaking dapat ay nasa pwesto niya kanina. Nahulog ang chips ng mga ito at nagkapalit na ng nadampot ang dalawa. Agad na umalis ang lalaki habang si Spike naman ay hinabol pa ni Alice upang kuhanin ang chip. Ngunit napahiya si Alice sa mga tao nang sabihin ni Spike na nandaya ito sa laro at para hindi maaga ni Alice ang chip ay nagkunwari si Spike na nilunok iyon. May dumating na mga security guard kaya tumakbo na palayo si Alice at saka nagbigay ng senyales gamit ang bracelet nito upang ipadala na doon ang kanyang sasakyan. Niyaya na ni Spike si Jet na umalis na sa lugar. Sinubukang hanapin ni Alice si Spike pero nakasakay pala ang mga iyon sa bubong ng kanyang sasakyan. Samantala, nahuli naman ng grupo ng mga kalalakihan ang lalaking napagkamalang si Spike at nang nalaman ng mga ito na peke ang chip na hawak nyon ay tinapos na nila ang lalaki. Nagawa naman mahuli ni na Spike si Alice at dinala yun ng mga ito sa kanilang sasakyan. Pilit kumakawala si Alice at sinabing wala naman sana silang magiging problema kung ibinigay na lang ni Spike ang chip.
Nang iluwayo ni Spike ay kinumbinsi yun ni Alice at sinabing kung mapupunta iyon kay Gordon ay ibibigay niyo ng kahit na anong gusto nila. Dahil doon ay sinuri ni Jet ang chip at habang hinihintay ang resulta, binuksan ni Spike ang big shot at doon nito nalaman na si Alice ay si Faye Valentine na may pabuyang 6 na milyon. Samantala, walang kaalam-alam ang dalawa na si Faye ay nakikipag-usap na kay Gordon gamit ang isang aparatong hugis lipstick. Sinabi nito kay Gordon ang kanyang kinaroroonan at nang maramdaman nitong pabalik na ang dalawa ay agad na itong nagpaalam sa boss. Dahil sa malaking pabuya ay sinabi ng dalawa na ibibigay nila si Faye sa pulisya. Nakiusap si Faye sa dalawa na huwag iyong gawin, ngunit desidido ang dalawa dahil ang mga pulis ang makapagbibigay ng pabuya sa kanila. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang bumangga ang sasakyan nila at doon sila kinausap ni Gordon upang makuha ang chip. Noong una ay hindi pumayag ang dalawa hanggang sa magkasundo ang mga ito na babayaran ni Gordon ang chip sa halagang 30 milyon. Nagawang maalis ni Faye ang posa sa kamay nito kaya nabuksan nito ang pinto at nakalaya mula sa pagkakakulong. Dahan-dahan siyang tumakas ngunit tinahulan siya ng corgi nang makita siyang lumabas sa pinto. Samantala, dahil sa laki ng halagang ibabayad ni Gordon ay agad na lumabas si Spike upang makipagnegosasyon. Ngunit, may masamang balak si Gordon bagay na nahol ata agad ni Spike kaya naiwasan nito ang putok ng baril ng lalaking kaharap niya at saka ito kinalaban. Maya-maya pa ay biglang dumating si Faye sakay sa sasakyan at tinangay ang perang pambayad sana kay Spike. Dahil doon ay pinaputukan sila ng mga tauhan ni Gordon kaya agad na bumalik si Spike sa sasakyan nila para umalis sa lugar habang tuluyan ng nakalayo si Faye. Bumalik ang dalawa sa kasino sa pag-asang suswertehin sila sa hawak nilang chip. Sa kalawakan, nakasakay si Faye sa kanyang sasakyan at namamroblema na ito dahil wala na nga siyang pagkain ay wala na rin siyang gasolina. Nag-aabang siya ng mahihinga ng tulong pero tanging sirang sasakyan ang natano niya. Sa isang restaurant sa loob ng satellite makikita sina Spike at Jet na sumusunod sa bago nilang target na sumailalim sa plastic surgery upang itago ang sarili. Tingid sa kaalaman nila ay may isang grupo ng mga tao na kumakain malapit sa mesa nila at pinag-uusapan ng tungkol sa espiya sa grupo ng mga ito na kailangan nilang mapigilan. Mama ang tawag nila sa kanilang pinuno at nang itanong yun kung sino ang nagbabantay sa bahay ay natigilan si Harrison at sa sobrang takot ay hindi makasagot dahil siya dapat iyon. Naputol ang usapan ng mga ito nang sumigaw si Morgan sa waiter para sa order nito, bagay na halatang ikinagalit ni Mama. Nang makumpirma ni Jet na iyon nga ang target nila ay biglang lumapit si Mama sa lamesa ni Morgan, at dahil sa pambabastos ay pinaulanan ng bala ng mga tauhan ni Mama ang grupo ni Morgan pati na rin ang iba pang nasa restaurant. Habang nagtatago sa ilalim ng lamesa ay pilit inaalala ni Jet kung saan niya nakita noon si Mama. Nang maalala nito na nagkakahalaga ng 25 milyon si Mama ay agad yung tinutukan ni Spike ng baril. Dahil wala na si Morgan ay si Mama na lang ang ihahalang doon ni Spike para magkapera. Hindi na nanlaban pa si Mama at sinabi sa mga tauhan niya na mauna na lang umuwi at susunod na lang siya. Samantala, nagsuot ng spacesuit si Faye at pumunta sa sirang spaceship. Nakita niya doon ang naghihingalong piloto na nagbigay sa kanya ng isang bagay at sinabing dalhin niya iyon sa ISSP, pero bago pumanaw ay nagbili na huwag niya yung bubuksan bagay na labis na ikinalito ni Faye. Gayunpaman, sa kabila ng babala ng naghihingalong piloto, binuksan pa rin ni Faye ang case at doon nito nakita ang isang vial na may kakaibang likido sa loob. Sinuri naman ni Jet ang background ni Mama at doon nito nalaman na ang tunay na pangalan nito ay Twinkle Maria Murdoch. Pinuno ito ng dating mapayapang Space Warriors bago ito pumalit at ginawang marahas na terorista ang mga hindi tumiwalag. Sinubukang tawagan ni Jet ang gobyerno ng Ganymede ngunit nalaman nila na nakansela na kahapon lang ang pabuya kay Mama. Sa ibang lugar, nakipag-usap ang Space Warriors sa isang ministro ng planetang Ganymede para ipakansela ang pabuya kapalit ng pagpigil sa sinasabi ng mga itong plano. Gayunpaman, nagbanta ang mga ito na itutuloy pa rin ang plano kung hindi maibabalik ang kanilang mama sa lalong madaling panahon. Sa Bebop, sinusubukang alamin ni Spike at Jet kung ano ang nangyari sa nakanselang pabuya nang biglang nakatanggap ang mga ito ng tawag pero iyon pala ay walang iba kundi si Faye. Hindi nila yun sinagot pero nagmakaawa ito para sa kanila ng tulong hanggang sa makita ni Faye ang Bebop na papalapit sa kanyang sasakyan. Muli siyang pinusasan ng dalawa at pinasok ng mga ito ang kanyang sasakyan para sa anumang bagay na pwedeng mapakinabangan. Nalaman din ng dalawa na winaldes lang ni Faye ang pera na ninakaw nito mula sa kasino. Sinabi ni Spike na wala namang mapapakinabangan sa mga gamit ni Faye hanggang sa makita nito ang vial bagay na ikinagulat ni Mama. Sa Ganymede, kinausap ng ministro ang presidente ng planeta tungkol sa pagsisikap na mahanap ang virus. Pagkatapos ng tawag ay may balita namang nakarating sa ministro na natagpuan na ang mga hamuli kay Twinkle.
Sa Bebop, nagulat si Jet nang wala man lang itong nakuhang impormasyon mula sa dating kaibigan na si Bob tungkol sa pagkakonsela ng pabuya kay Twinkle. Dahil doon ay tinakot ito ni Jet na isisiwalat ang tungkol sa nawalang mga ilegal na pampatak sa mata na kinumpiska noon ni Bob. Sa takot na mapatalsik sa posisyon, sinabi ni Bob ang katotohanan na ang Space Warriors ay nakabuo ng isang virus na tinatawag na monkey business na magbabalik sa sinumang tao na makakaugnayan ng unggoy. Habang nag-uusap ang dalawa ay pilit sinusubukan ni Spike na mabuksan ang vial at pagkatapos ng usapan ay sinabi ni Jet kay Spike na pakakawalan na nila si Twinkle, bagay na ikinatuwa nito kaya nakipagkita sila sa Space Warriors at atubiling pinakawalan si Twinkle. Nagmasid ang ministro sa pag-asang mahahanap nila ang virus nang bigla itong makatanggap ng tawag mula kay Twinkle na gustong malaman ang tungkol sa napag-usapan nilang pangako ngunit hindi sila nagkasundo. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng ISSP ang sasakyan ng Space Warrior sa isang lugar sa kalawakan. Naglabas ang sasakyan ng mga hindi nakapipinsalang bomba na sumasabog lang para magbigay ng mensahe. Habang nakaupo si Jet ay biglang tumawag si Bob upang ipaalam ang tungkol sa isang balita na ginagawa ni Twinkle ng live. Nagbigay si Twinkle ng talumpati kung paano tinalikuran ng sangkatauhan ang kalikasan at ang kanyang virus ay naglalayong ibalik sila dito. Nang malapit na ang mga pulis ng ISSP sa decoy ship, sumabog iyon na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Muling naglagay ng pabuya ang gobyerno ng Ganymede kay Twinkle na labis na ikinatuwa ni Spike at Jet, ngunit dapat munang mapatigil ang virus bago nila makuha ang pera. Dahil doon ay agad na tumungo si Spike sa gate at sinubukang pasabugan ang bomba, ngunit nahati iyon sa 3 missile. Nagawang tamaan ni Spike ang dalawa pero hindi na ang pangatlo kaya agad itong humingi ng tulong kay Jet. Gayunpaman, walang nagawa si Jet sapagkat wala ang mga sandata ng Bebop at ang kanya ng Swordfish ay hindi mag-recharge sa oras. Doon na nagpakita si Faye na nakatakas na mula sa kanila at nakapaggas na rin ang sasakyan. Nag-alok ito ng tulong kapalit ng mas mataas na hati sa presyo ng pabuya, at dahil wala ng choice ang dalawa ay tinanggap na nila ang alok ni Faye. Nagkaroon muli sila ng problema dahil sa paglitaw ng napakaraming warhead. Tila nawala ang lahat hanggang sa tumawag si Bob upang ipaalam sa mga tripulante na isasara ng gobyerno ng Ganymede ang gate upang ihinto ang mga missile kaya agad na lumabas sina Faye at Spike bago pa tuluyang nagsara ang gate. Nabigo ang plano ni Twinkle at ng grupo nito nang biglang lumitaw mula sa bulsa niya ang babasaging bagay na lumutang sa ere hanggang sa mabasag iyon na siyang naglabas ng virus. Muling nalungkot sina Spike at Jet sa pagkawala ng pabuya ngunit sinubukan silang aliwin ni Faye na ngayon ay kasama na rin nila sa sasakyan.